Maligayang panunood po karekap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang sci-fi action film na may pamagat na Jumper. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap sa isang maliit na bayan ng Michigan kung saan makikita natin si David na isang karaniwang binatilyo na nakatira kasama ang kanyang abusadong ama na si Will. Iniwan sila ng ina ni David noong siya ay 5 taong gulang pa lang at simula noon ay hindi na naging maganda ang relasyon nila ng kanyang ama. Para sa kanya, ang paaralan ang tanging lugar na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Wala siyang maraming kaibigan pero may lihim siyang pagtingin sa isa niyang kaklase na si Millie Harris. Isang araw, pagkatapos ng klase ay niregaluhan niya ang babae ng snow globe na may maliit na replika ng Eiffel Tower. Si Millie na nangangarap na maglakbay sa iba't ibang sulok ng mundo ay talagang gustong-gusto ito. Ngunit, ang kanilang magandang sandali ay nagambala ng bully sa paaralan na si Mark. Tinukso niya si David sa pagiging isang dork at itinapon ang snow globe sa gitna ng nagyayelong tubig. Determinado na kunin ito, ay pumunta si David patungo sa globo sa kabila ng babala ni Millie. Ngunit sa pagpulot pa lang niya, ay biglang nabasag ang yelo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kawawang si David ay nahulog sa nagyayelong tubig at kinaladkad siya ng agos palayo doon. Sinusubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya upang masagip ang kanyang buhay at bigla na lang siyang nakapunta sa isang kalapit na pampublikong aklatan. Nalilito at nanginginig ay nagpasya si David na huwag pansinin ang nangyari at umuwi. Doon ay sinimulan kaagad ng kanyang ama ang pagsigaw sa kanya dahil sa pagiging late na umuwi galing sa paaralan. Ngunit, wala sa mood makipagtalo ang ating bida karekap kaya dali-dali siyang pumunta sa kanyang silid nang hindi kinakausap ang kanyang ama. Pagkatapos ay inilak niya ang silid at yumuko sa isang sulok. Hindi nagtagal ay isang galit na Will ang nagsimulang tumulak sa pinto. Kaya nang malapit na siyang pumasok ay nawala muli si David at muling nagpakita sa library. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya na maaaring mayroon siyang kakayahang mag-teleport. Kaya nagpasya ang lalaki na subukan ang kanyang teorya sa pamamagitan ng pag-concentrate ng husto. Sa kanyang pagtataka ay sumulpot siyang bigla sa loob ng kanyang silid. Dahil dito ay napagtanto niya na ito ang kanyang pinakamagandang pagkakataon para matakasan ang kanyang mapang-abusong ama. Kaya kinuha ni David ang kanyang ipon at tumakas upang magsimula ng bagong buhay. Pero bago iyon ay dumaan siya sa bahay ni Millie para iwanan ang snow globe para malaman ng babae na buhay siya. Pagkatapos ay lumipat si David sa lungsod at umupa ng isang maruming kwarto sa isang motel at sinimulang subukan ang kanyang kapangyarihan. Sa unang ilang beses ay hindi siya nagtagumpay sa kanyang ginagawa. Pero kalaunan ay naiintindihan niya ito sa pamamagitan ng maingat na pagtutok sa mga larawan ng mga lugar na gusto niyang puntahan. Ang una niyang inisip sa puntong ito ay ang Empire State Building, kung saan may magagandang alaala si David sa kanyang ina na si Mary. Lumipas ang mga linggo at pakiramdam ng binatilyo na handa na niyang subukang gamiting muli ang kanyang kapangyarihan. Sa oras na ito ay alam ni David na maaari lamang siyang mag-teleport sa mga lugar na maaari niyang makita. Kaya bumisita siya sa isang bangko at nasilip ang vault habang nagkukunwaring pumunta sa banyo. Pagkatapos ay nag-teleport siya sa loob ng vault sa gabi at nagnanakaw ng mga bag na puno ng pera. Kinaumagahan ay natuklasan ng bangko ang pagnanakaw kaya sinimula ng pulisya ang kanilang investigasyon. Nang maglaon ay isang misteryosong lalaki na nagngangalang Roland ang nagpakita at nagsabing imbestigahan niya ang kaso para sa National Security Agency. May karanasan siya sa mga ganitong kaso at alam niya ang pagkakaroon ng mga jumper na ang mga taong maaaring mag-teleport sa iba't ibang lugar. Sa katunayan ay sigurado siyang isa sa kanila ang gumawa nito. Pagkatapos ay nag-fast forward ang pelikula mga karekap. 8 taon na ang nakalipas kung saan namumuhay si David ng napakagandang buhay. Mayroon siyang marangyang penthouse apartment sa New York na puno ng mga mamahaling bagay. Nasa hustong gulang na rin siya ngayon at may pambihirang kontrol sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga dingding ay puno ng mga larawan ng mga palatandaan na nagbibigay daan sa kanya upang madaling mag-teleport saan man sa mundo. Isang gabi ay nag-teleport siya sa London at pumasok sa isang lokal na pub. Si David ay naging komportable na ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa mga bagay na walang kabuluhan. Sa pub ay mabilis siyang nawala para makalapit sa isang magandang babae na mag-isa na nakaupo sa tabi ng bar.
ang kanyang kawalang ingat ay napansin ng isa pang jumper na si Griffin na nasa pub din. Ngunit si David ay lubusang nakakalimutan ito at casual siyang umalis kasama ang dalaga. Sa ibang lugar karekap ay na-corner ni Roland ang isang jumper sa tropikal na kagubatan ng Brazil. Sinubukan ng lalaki na maglaho, ngunit nahuli siya sa lambat ng mga wire na patuloy na kumukuryente sa kanya at pinipigilan siyang muling mag-teleport. Pagkatapos ay ibinunyag na si Roland ay isang paladin na isang grupo ng mga panatiko sa relihiyon na makasaysayang tumutugis sa mga jumper. Iniisip ng mga paladin na ang mga taong may superpower ay kasuklam-suklam. Kaya walang pag-aalinlangan na pinatay ni Roland ang lalaki at makalipas ang ilang segundo ay nakatanggap siya ng tawag tungkol sa isang bagong lead sa kaso ng pagnanakaw sa bangko. Pagkatapos ay bumalik ang eksena sa New York kung saan bumalik si David sa kanyang apartment. Nakakagulat niyang nakita si Roland doon, ngunit wala siyang ideya kung sino ang lalaki. Sinubukan ng ating bida na ipalabas ang lalaki, ngunit umatake si Roland sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng isang espesyal na baton na bumulaga sa kanya ng 1,000 volts na kuryente. Pinipigilan nito si David na mag-teleport ng higit sa ilang talampakan sa loob ng apartment. Isang labanan ang naganap at pagkatapos ng maraming pakikibaka, si David ay nakateleport sa loob ng isang nakatagong silid sa kanyang dingding. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang bag ng pera mula sa silid at nawala mula doon. Ngunit, ang paladin ay hindi sumuko kaya ipinadala niya ang kanyang mga goons sa lahat ng mga karaniwang lugar na pagteleporta ni David. May nakita rin siyang lumang larawan ni Melly sa cabinet na nagbibigay sa kanya ng tusong ideya. Samantala, ay nagteleport si David sa kanyang lumang silid sa Michigan. Pagkatapos ng awkward na pagtatagpo ng kanyang ama, ay pumunta siya sa bahay ni Melly. Doon ay ipinaalam sa kanya ng ina nito na nagtatrabaho sa Melly sa lokal na bar sa kalsada. Nagtungo doon ang binata at nagiging duwag siya nang makita niya ang kanyang crush. Sinubukan ni David na umalis nang hindi napapansin at nakasalubong niya ang isang lalaking bully. Agad siyang nakilala nito at sinorpresa siya ng tanong. Ang kanilang pag-uusap ay narinig ni Melly na sumali sa dalawang lalaki makalipas ang ilang segundo. Ibinunyag niya na nakita niya si David nang dumating ito at naghihintay lang siya na puntahan siya ng lalaki. Dahil dito ay nagselos ang lalaking si Mark at sinubukan niyang gumawa ng move sa babae pero sinuntok siya bigla ni David. Isang away ang naganap na nagtatapos sa pag-teleport sa kanilang dalawa habang walang nanonood. Hindi nagtagal ay lumabas sila sa loob ng bank vault na ninakawan ni David ilang taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ay binantaan niya si Mark bago tumalon at iniwan ang lalaki sa vault bilang parusa. Pagkatapos ay bumalik si David sa bar at sa wakas ay nakipag-usap kay Melly. Ibinunyag niya na kinalimutan niya ang kanyang mga pangarap na makapaglakbay dahil kailangan niyang harapin ang katotohanan ng pagkakaroon ng trabaho. Sa kabilang banda ay nagsisinungaling si David na siya ay isang bangkero na nagpapahiwatig na kumikita siya ng maraming pera. Pagkatapos ay inanyayahan niya ang babae na pumunta sa Roma na masaya niyang tinanggap. Lingid sa kanilang kaalaman, si Griffin ay sumusunod kay David at narinig ang kanilang plano. Sa kabilang banda karekap ay nahuli ng mga pulisya si Mark dahil sa hinahalang pagnanakaw. Hindi nagtagal ay dumating si Roland sa istasyon ng pulisya na nagpapanggap na isang ahente ng CIA. Inusisan niya si Mark at ipinangako na naniniwala siya sa kanyang mga nakakabaliw na kwento. Kaya ipinaliwanag ng lalaki ang lahat tungkol kay David at sa babaeng crush niya na si Melly. Nang marinig ito, ay napagtanto ni Roland na siya ang parehong babae na ang larawan ay nakita niya sa kabinet ni David. Kaya, hiniling niya sa kanyang mga tauhan na imbestigahan kung nasaan ang babae. Hindi nagtagal, ay nalaman niya na kamakailan lamang ay umalis siya patungo sa Roma at sa gayon ay sinusundan siya ng kanyang mga tauhan. Makalipas ang 10 oras, ay dumating sina David at Melly sa Roma at nag-check-in sa isang napakamarangyang hotel. Nang maglaon, ay nakipagsapalaran sila sa labas at tinatamasa ang kagandahan ng lungsod. Sa sumunod na eksena karekap, ay gumala ang dalawa sa Colosseum at sinubukan ni David na ma-access ang mas mababang antas nito. Ngunit, hindi niya inaasahang mabangga si Griffin. Ang isang gulat na si David ay sinubukang umalis, ngunit ang lalaki ay biglang nag-teleport sa kanyang harapan. Pagkatapos, ay ibinunyag niya na may mga jumper na katulad niya sa buong mundo. Kasunod nito ay pinagalitan ni Griffin si David dahil sa walang ingat na pag-teleport.
Sinabi niya na ang mga baguhang jumper ay nakakuha ng atensyon sa mga maling tao. Samantala, isang grupo ng mga paladin ang pumasok sa Colosseum at nagsimulang habulin ang mga lalaki. Agad na binaril si David gamit ang isang baton na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Ngunit, tila may karanasan si Griffin sa mga panlilinlang ng kalaban. Nagteleport siya palayo ng ilang segundo at mabilis na pinatumba sila ng paisa-isa. Nang sandaling humupa na ang panganib, ay tinulungan niya si David na makabangon. Pagkatapos, ay ipinaliwanag ni Griffin ang tungkol sa isang grupo ng mga paladin na nangangaso sa mga jumper na tulad nila. Hindi nagtagal ay biglang sumulpot ang isang empleyado mula sa Colosseum at napansin ang ilang walang malay na katawan. Kaya sumigaw siya para humingi ng tulong na nag-udyok kay David na magmadaling sumisid sa jumpscare na iniwan ng teleportation ni Griffin. Hindi nagtagal ay lumitaw siya sa isang lihim na taguan sa disyerto ng Egypt. Nang makita siya, ay nagalit si Griffin at ipinaalala sa kanya na iniwan niya si Melly ng mag-isa. Kinikilala ni David ang kanyang pagkakamali at nagmamadaling bumalik sa Colosseum. Ngunit sa kasamaang palad ay naghihintay na ang mga pulis sa labas at hinuli silang dalawa. Pagkalipas ng 8 oras, ay sinubukan pa rin ng mga otoridad ng Italia na tanungin si David. Hindi sila maaaring gumawa ng formal na pag-aresto hanggang sa dumating ang mahistrado mula sa embahada ng US. Sa pagtataka ni David, ay nagpakita ang maestrado na ito at ito pala ay ang kanyang ina na si Mary. Bago niya maisip ang nangyayari, ay pinakawalan siya nito mula sa kanyang mga posas at sinabihan siyang tumakas. Binalaan niya siya na mas marami pang paladin ang papunta upang tugisin siya. Kaya, ang isang nalilitong si David ay sumubok na sundan siya, ngunit isang pulis ang humarang sa kanya. Kaya, nag-teleport siya sa waiting room at sinabi kay Melly na pinabayaan lang siya pagkatapos ng masusing pagsisiyasat. Hindi siya naniniwala na magiging ganito kadali ito, ngunit hiniling sa kanya ni David na magtiwala sa kanya at dalhin siya sa airport. Pagdating doon, si Melly ay humingi ng paliwanag at nalilito kung bakit sila ay tumatakas kung ang mga bagay ay dapat na maayos naman. Ngunit, si David ay hindi nagbibigay sa kanya ng anumang mga sagot at sinabi lamang na hindi na sila maaaring magkasama. Pakiramdam ng babae na pinagtaksilan siya kaya sumakay ito sa eroplano at umalis papuntang Michigan ng mag-isa. Makalipas ang ilang sandali, ay nagpakita si David sa hideout ni Griffin at nalaman niyang hinahabol niya ang mga paladin upang patayin sila. Ibinunyag ni Griffin na ginagawa niya ito dahil ang mga masasamang tao ay sumusunod sa kanilang uri. Napakasama nila na kung hindi sila makakakuha ng jumper, ay sasalakay nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Nang marinig ito, ay nag-alala si David sa kanyang ama na nag-iisa sa bahay. Ngunit, alam niyang ligtas si Melly sa ngayon dahil nasa mahabang biyahe siya. Sa sumunod na eksena ka-recap, ay nag-teleport si David sa kanyang lumang tahanan at natagpuan lamang ang kanyang ama na patay na sa sahig. Lumalabas na binisita ni Roland ang kanyang bahay. Nalungkot nito si David at sa wakas ay napagtanto niya na ang kanyang walang pakialam na mga aksyon ay nagdulot sa kanya ng kapahamakan. Ngunit wala siyang oras para magluksa dahil kailangan niyang mahuli si Roland bago makarating si Melly sa US. Ang isang mapaghiganti na si David ay nag-teleport pabalik sa hideout ni Griffin at sinubukang agawin ang kanyang tala-arawan na naglalaman ng detalyadong pananaliksik sa mga paladin, kabilang na ang pumatay sa kanyang ama. Ngunit, hindi siya pinayagan ni Griffin at ipinaliwanag na si Roland ay lubhang mapanganib at hindi siya dapat basta-basta lumusob na lang. Nang walang ibang pagpipilian, ay minungkahi ni David na dapat silang magsama-sama upang talunin si Roland. Sa una, ay tumanggi si Griffin at sinabing mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa. Ngunit, nang patuloy na nagpumilit ang ating bida, sa huli ay pumayag siya. Pagkatapos, ay nag-teleport silang dalawa sa paliparan ng Michigan. Ngunit huli na dahil nakarating na si Melly at umalis doon. Dahil doon ay nataranta si David kaya agad siyang nag-teleport sa bar na dating pinagtatrabahuan ni Melly. Tinanong niya ang isang waitress kung nakapunta ba doon si Melly, ngunit sinabi nito na hindi pa at hinahanap din siya ng isang misteryosong lalaki. Napagtanto ni David na si Roland ito kaya agad siyang nag-teleport sa apartment ni Melly. Sa kabutihang palad ay nakita niyang ligtas siya at sinubukan niyang ipaliwanag kung paano siya biglang sumulpot sa kanyang apartment. Ngunit, galit pa rin siya sa nangyari sa Roma at ayaw siyang makita. Sa sandaling ito, ay dumating si Roland at ang kanyang mga tauhan, kaya mabilis na kinuha ni David si Melly at dinala siya sa hideout ni Griffin. Dahil sa kanyang ginawa, ay sobrang nagalit ang lalaki sa kanya dahil alam niyang may machine ang paladin na nagbibigay daan sa kanila
na magbukas ng mga wormhole upang masundan kung saan sila mag-teleport. Sa kasamaang palad ay nasundan ni Roland at ng kanyang mga tauhan, sina Griffin at David gamit ang machine na iyon. Habang hinihintay nilang bumukas ang wormhole, ay nagtago ang mga lalaki sa isang lihim na kuweba. Doon ay aksidenteng natuklasan ni David na kasama sa pananaliksik ni Griffin ang kanyang sariling ina dahil si Mary ay isa din palang paladin. Nang siya ay tumalikod upang harapin ang kanyang kapwa Jumper, ay nagpakita si Roland at agad na nakuha si David gamit ang kanyang mga cable na kuryente. Siya ay nagpatuloy na patayin ang ating bida, ngunit si Griffin ay biglang nagpakita upang putulin ang mga wire gamit ang isang flamethrower. Pagkatapos karekap, ay hinampas niya si Roland at itinulak siya pabalik sa wormhole na pinanggalingan niya. Sa puntong ito, ay patuloy na nag-away ang dalawa sa apartment ni Melly sa Michigan. Samantala, pinutol ng nalilitong si Melly ang mga wire para iligtas si David. Ngunit, ipinangako niya sa kanya na iiwan siya nito ng mag-isa pagkatapos siyang iuwi. Sumang-ayon si David, ngunit ipinagtapat din niya na siya lang ang mahal niya noong bata pa sila. Habang nasa romantikong pag-uusap ang dalawa, ay biglang lumitaw si Griffin kasama ang machine ng paladin. Gayunpaman, ginagamit ni Roland ang jump scare para maglunsad ng hook na naging dahilan upang makuha si Melly. Pagkatapos, ay kinaladkad siya pabalik sa apartment bago magsara ang portal. Sa resulta ng insidenteng ito karekap, ay nagsimulang maghanda si Griffin ng isang remote control na bomba para dalhin ito sa apartment. Plano niyang patayin ang lahat ng mga paladin at walang pakialam kung mamatay din si Melly sa proseso. Dahil ayaw mawala ang kanyang kasintahan, ay biglang nagteleport si David gamit ang bomba at ibinagsak ito sa Colosseum. Agad siyang sinundan ni Griffin at nagsimulang mag-away ang dalawa dahil sa detonator. Nagteleport sila sa iba't ibang sulok ng mundo at hindi nila pinapansin ang kanilang mga paligid at nakuha ni Griffin ang detonator. Ngunit, sa sandaling iyon, ay tumalon si David sa kanya at itinulak siya sa isang pylon na may malakas na kuryente. Ito ay nagpapanatili sa veteranong Jumper na makulong ng ilang sandali. Kasunod ng kanyang tagumpay, ay nagteleport si David pabalik sa apartment ni Melly at nakita siyang nakatali sa dingding. Siya ay nagmamadaling pumasok upang iligtas siya, ngunit inatake siya ni Roland gamit ang isang electric baton. Pagkatapos, ay tinali siya ng paladin sa ibabaw ni Melly gamit ang magkahiwalay na mga kable ng kuryente sa kanyang mga paa. Iniisip ni Roland na ang kuryente sa mga wire ay sapat na upang pigilan si David na makatakas. Sa kritikal na sandaling ito, ay humingi ng paumanhin si Melly sa maling paghuhusga sa kanya at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal kay David. Nagbibigay ito sa kanya ng suporta na kailangan niya upang dalhin ang kanyang kapangyarihan sa mataas na antas. Biglang nawala ang buong silid sa gusali at na-teleport sa gitna ng Huron River. Nahihilo si David sa ilalim ng tubig, kaya lumangoy si Melly para iligtas siya. Inalikan niya ito ng mapusok na naging dahilan para i-teleport sila ni David sa lumang library. Nagawa ni Roland na lumangoy sa jumpscare at nag-pop up din sa library. Ngunit, makalipas ang ilang segundo, ay sinunggaban siya ni David at nawala ang dalawa sa lugar. Sa sumunod na eksena karekap, ang dalawang magkaaway ay nasa isang kuweba sa gitna mismo ng Grand Canyon. Sinabi ni David na siya ay isang mabuting tao dahil maaari niyang iwan si Roland kasama ang mga pating sa ilang karagatan. Ngunit hindi niya ito ginawa. Pagkatapos, ay nawala siya na naiwan ang paladin sa malayong kuweba. Pagkalipas ng maraming araw, ay sinundan ni David ang ilang mga pahiwatig tungkol sa kanyang ina at sa wakas ay muling nagkita sila sa isang lugar na may niebe. Humingi siya ng mga sagot tungkol sa kung ano ang nangyayari, kung saan inamin ni Mary na iniwan niya ang kanyang pamilya dahil alam niya ang tungkol sa kapangyarihan ng kanyang anak. Ipinaliwanag din niya na mahal niya si David, ngunit ang tanging bagay na maibibigay niya sa kanya ay isang panimula lamang. Nang marinig ito, ay napagtanto ni David na ang kanyang ina ay kasama ng mga kaaway, kaya siya ay umalis doon. Pagkatapos, ay nakipagkita siya kay Melly at ang dalawa ay nagteleport sa isang ligtas na lugar. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!